Ako si Lolo Jose, 62. Narinig ko mismo ang anak ko, si Carlo, at ang asawa niyang si Katrina, na tumatawa habang pinag-uusapan ang ₱100 milyong mana. Akala nila wala na ako, patay na. Pero nagkamali sila. Ang kanilang pagtawa ay tila musika sa aking tainga, dahil bawat halakhak ay nagbibigay lakas sa aking planong iparamdam sa kanila ang tunay na halaga ng bawat kusing. Naghihintay lang ako ng tamang oras. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ang pangalan ko ay Jose. Lampas na ako sa 60. Akala ko noon, sapat na ang palakihin ang anak ko, at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Ngunit dumating ang isang araw, at napagtanto ko, may mga bagay na hindi mo lang basta ibinibigay at asahang ibabalik. May mga katotohanan na mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Sa ngayon, gusto ko munang ikwento ang mismong sandali na nagpabago sa lahat. Ito ang araw na nakita ko ang kakaibang bagay sa backpack ko, at nang dalhin ko iyon sa pulisya, namutla ang lahat. Ang bawat tanong sa aking isip, ang bawat takot sa aking puso, ay nagsimulang magkatotoo sa loob lamang ng ilang oras. 12:00 ng tanghali noon, isang umaga na may manipis na nyebe sa labas, bagaman kakaiba yon para sa Batangas. Nagmamaneho ako sa SLEX, ang isip ko ay gulong-gulo sa kaba. Hindi ako makahinga ng maluwag. Nauuhaw ako at naisip ko, si Katrina nga pala, ang aking manugang, ay naglagay ng tubig sa backpack na iniwan niya sa aking upuan. Huminto ako sa isang rest area, halos walang tao. Pagbukas ko ng zipper ng backpack, may nakita akong hindi ko kilala. Isang maliit na itim na kahon, kasing laki ng isang libro, metalikong mabigat, may manipis na alambre sa gilid, at isang pulang ilaw na kumukurap ng dahan-dahan. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam kong hindi ito normal. Hindi ako nag-atubili. Nagmaneho ako diretsyo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Doon, habang tinititigan ng pulis ang device, unti-unti silang namutla. Sabi nila, "Sir, manatili po kayong kalmado sa sasabihin ko. Ito ay lubhang mapanganib." Iyon ang simula ng lahat. Bumalik tayo sa umagang iyon, Disyembre 16 na, araw ng Sabado. Tahimik ang aking bahay sa Batangas, ang uri ng katahimikan na dulot ng matagal na pag-iisa. Sa labas, may manipis na patong ng nyebe sa driveway, bagaman kakaiba nga iyon sa ating klima. Sa loob, nagtitimpla ako ng kape, nagbabasa ng balita sa aking tablet, walang balak na mas komplikado kaysa sa pagpunta sa hardware store. Maya-maya, tumunog ang telepono. 10:30. Hindi naman kakaiba ang oras para sa isang tawag, ngunit may kakaiba sa tunog. Matinis, apurahan. Sinagot ko sa pangalawang ring. Si Katrina. Nanginginig ang boses niya, putol-putol sa pag-iyak. "Papa, anong nangyari? Nasaan si Carlo?" Hirap siyang magsalita. "Papa, si Carlo po. Nagkaroon po ng aksidente." Aksidente sa kotse. Nasa Ed Luke's Medical Center po siya sa Manila. Sabi nila, critical po ang kalagayan niya. Kailangan niyo pong pumunta ngayon. Napatumba ang mundo ko. Ang tasa ng kape ko ay bumagsak sa counter, sumabog ang likidong kape sa marmol. "Ano? Anong nangyari?" Lalo siyang umiyak. "Pabalik po kami galing sa almusal at may ibang kotse." "Hindi ko po alam, Papa." Wala po siyang malay. Tinitignan po siya ng mga doktor. Sabi po nila, hindi nila alam kung makakaligtas po siya sa araw na ito. Humigpit ang dibdib ko. 62 taong gulang na ako, pero hindi pa rin natuto ang puso ko kung paano harapin ang takot. Si Carlo, ang aking anak. Hindi ko maiwasang maalala ang dati. 16 na taong gulang, nanginginig ang mga kamay sa manibela ng lumang bike ko. Unang beses niyang magmaneho. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at sinabing, "Nagtiwala ako sa iyo, anak." Ngumiti siya, takot at matapang ng sabay-sabay. Ngayon, nakahiga siya sa isang hospital bed, 3 oras ang layo. Baka hindi na humihinga. "Bilisan mo po, Papa." Pakiusap. Nawalan ng linya. Hindi ako nag-isip. Basta kumilos ako. Umakyat sa kwarto. Kinuha ko ang backpack na nakapatong sa upuan malapit sa bintana. Siguro inimpake ito ni Katrina kahapon nang dumaan sila ni Carlo. May sinabi siya tungkol sa pagbiyahe naming lahat sa lalong madaling panahon. Napakaisip niya. Hindi ko chinek kung ano ang nasa loob.
Basta inihagis ko lang ang damit panpalit, medyas, charger ng telepono. Ramdam ko na mas mabigat ang bag kaysa sa nakasanayan ko, pero wala akong pakialam. Walang oras. Bumaba ako ng hagdan. Susi, wallet, coat, garahe. Ang aking Lexus, isang Blue Ia 350. Binili ko yon 3 taon na ang nakaraan matapos kong ibenta ang kumpanya, nakaparada at naghihintay. Inihagis ko ang backpack sa upuan ng pasahero, dumulas ako sa likod ng manibela, at pinindot ang ignition. Umugong ang makina. Hindi ko na pinainit. Basta atras ako, umugong ang mga gulong sa niebe, at pumasok sa walang taong kalsada. 3 oras patungong Manila, Slack South. Alam ko ang ruta sa puso. Humigpit ang mga kamay ko sa manibela. Ang isip ko ay bumibilis pa kaysa sa speedometer. Kumapit ka, Carlo. Papunta na ako. Kumapit ka lang. Hindi ko chinek ang backpack. Hindi ko tinanong kung bakit nakaupo iyon doon, perpektong nakaimpake na parang alam ng isang tao na kailangan ko yon. Nagmaneho lang ako. 3 oras patungong Manila. 3 oras na sana ay ang huling oras ko. Tanghali noon, 1 oras na akong nagmamaneho. Ang Slack South ay malawak at walang tao sa unahan. Ako lang, ang ugong ng makina, at isang lamig na walang kinalaman sa Disyembre. Mas humigpit ang kapit ko sa manibela kaysa sa kailangan. Pakiramdam ko ay guwang ang dibdib ko. Kumapit ka, Carlo. Papunta na ako. Naalala ko na naman ang araw na tinuruan ko siyang magmaneho. Napakaingat niya, napakasikap niyang ipagmalaki ako. Ngayon, nakahiga siya sa isang hospital bed. Baka hindi na humihinga. Baka. Umiling ako. Hindi, huwag kang mag-isip ng ganyan. Mas dinagdagan ko ang gas. 70-75 otsenta. Doon ko naramdaman. Kakaiba ang pakiramdam ng kotse, mas mabigat, na parang may hila akong dagdag na bigat na hindi ko nakikita. At may panginginig, isang banayad na patuloy na ugong na nanggagaling sa manibela. Hindi ang karaniwang pakiramdam ng kalsada, may iba. Sinabi ko sa sarili ko na wala lang yon. Baka out of alignment. Baka kailangan ko ng bagong gulong. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam. Ang lalamunan ko ay tuyo. Kumikirot ang ulo ko. Kailangan ko ng tubig. Naalala ko na naglagay si Katrina ng tubig sa backpack. Naisip niya ang lahat. 45 minuto ang lumipas, nakakita ako ng karatula. Rest area, 2 milya. Lumabas ako sa exit. Halos walang tao ang rest area. Ilang semi-trailer ang nakaparada sa dulo, umiihip ang hangin sa walang lamang aspalto. Huminto ako sa isang parking space, pinatay ang makina, at inabot ang backpack sa upuan ng pasahero. Binuksan ko ang pangunahing zipper, naghahanap ng bote ng tubig na inimpake ni Katrina. Doon ko yun nakita. Doon, nakasiksik sa pagitan ng nakatiklop na kamiseta at aking ekstrang medyas, ay isang bagay na hindi ko kilala. Isang itim na kahon na kasing laki ng isang aklat. Metal, mabigat ang hitsura, may manipis na alambre na tumatakbo sa mga gilid at isang maliit na riyi na ilaw sa isang tabi, kumukurap ng dahan-dahan. Pula, bukas, patay, bukas, patay. Natigilan ako. Ano ito? Maingat kong inilabas, inilagay ang backpack sa tabi. Malamig ang hawakan ng device. Ang pulang ilaw ay bumibilis na parang tibok ng puso. Siguro ang anak ko o ang kanyang asawa ang nag-impake ng bag na ito. Mayroong maliit na switch sa gilid. Hindi sinasadya, nasagi ng hinlalaki ko. Click! Ang pulang ilaw ay naging dilaw at ang device ay nagsimulang bumusina. Beep, beep, beep. Mas mabilis pa sa tibok ng puso ko, mas malakas pa sa hangin sa labas. Namanhid ang mga kamay ko. Inilagay ko iyon sa upuan ng pasahero, ang utak ko ay naghahanap ng paliwanag. Isang year tracker. Isang uri ng medikal na alarma. Hindi, wala sa mga yon ang may saysay. Hindi ito isang bagay na basta mo lang ilalagay ng hindi sinasadya. Ito ay isang bagay na itinatago. At si Katrina, ang aking manugang, ang babaeng pinagkatiwalaan kong mag-impake ng aking bag, ay siya ang naglagay nito rito. O mas masahol pa. Si Carlo. Humigpit ang dibdib ko. Lumaban ang isip ko laban sa pag-isip. Hindi ang aking anak. Hindi niya gagawin yon. Ngunit patuloy na bumubusina ang device. Mas mabilis na kumukurap ngayon ang dilaw na ilaw.
At naalala ko ang pakiramdam ng kotse. Mabigat. Mali. Tiningnan ko ang telepono ko na nakalagay sa cup holder. Maaari akong tumawag sa kanila. Itanong kung ano ito. Dapat may paliwanag. Ngunit may pumigil sa akin. Isang instinto na wala akong pangalan. Isang malamig na katiyakan na naninirahan sa aking sikmura. 3 milya pabalik, nakita ko ang karatula. Istasyon ng pulisya ng probinsya, susunod na labasan. Binalot ko ang device sa ekstrang kamiseta mula sa backpack, maingat na ibinalik sa loob at sinara ang zipper. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Pinaandar ko ang makina, ngunit hindi ako bumalik sa slacks. Umikot ako, patungo sa exit na napansin ko kanina. Hindi ko tinawagan si Carlo. Hindi ko tinawagan si Katrina. Sinabi ng instinto ko na huwag. Nagmaneho ako patungo sa tanging mga tao na maaaring may sagot, at ang tanging mga mapagkakatiwalaan ko pa rin. Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok ako sa parking lot ng estasyon ng pulisya sa Batangas. Maliit lang ang gusali, gawa sa laryo, isang palapag, may bandila ng Pilipinas na nakabitin at lambat-lambat sa lamig. 3 patrol car ang nakaparada sa harapan, may manipis na patong ng nyebe. Kinuha ko ang backpack, ramdam ang bigat ng device sa loob, at naglakad patungo sa pasukan. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Ang istasyon ay maliit, 3 desk, kumukurap na fluorescent lights, amoy ng sunog na kape. Isang batang pulis sa likod ng counter ang tumingin sa akin nang pumasok ako. Pagkatapos nakita niya ang dala ko. Sir, may maitutulong po ako. Inilagay ko ang backpack sa counter at binuksan ang zipper, inilabas ang itim na device na nakabalot pa rin sa aking kamiseta. Ang dilaw na ilaw ay kumukurap sa tela. Bumagal ang busina, ngunit naroon pa rin, mahina, tuloy-tuloy. Nakita ko ito, sabi ko. Hindi ko kilala ang boses ko. Sa bag ko. Hindi ko alam kung ano ito. Tinitigan niyon ng pulis. Namutla ang mukha niya. Sir, huwag niyong hawakan. Bumukas ang isang pinto sa likod niya. Isang lalaki ang lumabas. Nasa huling bahagi ng 50, may uban, matatalas ang mata. Suot niya ang badge ng isang detective sa kanyang sinturon. Agad siyang tumingin sa device sa counter, at agad nagbago ang ekspresyon niya. Lahat ay lumayo, sabi niya. Ang boses niya ay humiwa sa silid na parang talim. Ngayon na, ang batang pulis ay napatumba pa atras. Ang detective, si Kapitan Reyes, ang pangalan niya sa nameplate, ay kinuha ang kanyang radyo. Ito si Reyes. Kailangan ko ng sa presinto. Posibleng remote detonator. Ulitin ko, posibleng detonator. Ang mga salitang detonator ay tumama sa akin na parang suntok sa dibdib. Tiningnan ako ni Reyes. Sir, kailangan po kayong lumabas. Huwag po kayong hawakan ng iba pa. Sumunod ako sa kanya palabas sa lamig. Pakiramdam ko ay bibigay ang mga binti ko. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Reyes. Jose. Lolo Jose. Ginoong Jose, saan mo nakuha ang device na yon? Sa aking backpack. Papunta ako sa Manila. Ang anak ko nasa ospital. O akala ko ay naroon siya. Ang aking manugang ang nag-impake ng bag para sa akin. Hindi ko chinek hanggang huminto ako para uminom ng tubig. Sino ang may access sa iyong sasakyan? Nakikipisan ako sa aking anak at asawa niya, ngunit hindi nila gagawin yon. Nasa Manila sila. Sugatan si Carlo. Siya ay pinigilan ako ni Reyes. Pupuntahan natin yan mamaya. Sa ngayon, kailangan mong manatiling kalmado. Pagkalipas ng 15 minuto, isang itim na van ang pumasok sa parking lot. Explosive Ordnance Disposal. 2 lalaki na nakasuot ng tactical gear ang lumabas na may dalang kagamitan. Pumasok sila, sinuri ang device, nag-usap ng mahina kay Reyes. Pagkatapos, isa sa kanila ang lumabas. Detective, kailangan nating suriin ang kanyang sasakyan. Ang aking Lexus ay nakaparada 20 talampakan ang layo. Maingat na nilapitan ng A-team, gumamit ng mga salamin sa mga extendable pole upang tingnan sa ilalim. Isa sa kanila ang lumuhod, dumulas ng maliit na kamera sa ilalim ng driver's side. Natigilan siya. Pagkatapos ay tumayo siya at sumenyas kay Reyes. Kailangan niyo itong makita. Naglakad si Reyes, tumingin, humigpit ang panga niya. Humarap siya sa akin. Ginoong Jose, halika rito. Naglakad ako, ang mga binti ko ay halos hindi gumagana.
Hawak ng A-Tech ang salamin ng bahagya sa ilalim ng aking upuan. Doon, nakakabit sa ilalim ng frame ay isang kulay abong pakete, mga alambre, isang maliit na kumukurap na receiver. Si Apat, tahimik na sabi ng Tech. 4 libra, sapat upang sirain ang sasakyan at sinumang nasa loob. Napatumba ang mundo ko. Umupo ako ng malakas sa bangketa, lumabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay gumuguho ang dibdib ko. Lumuhod si Reyes sa tabi ko. Ginoong Jose, sino ang may akses sa inyong sasakyan? Ang anak ko, bulong ko, at ang kanyang asawa. Ngunit hindi nila gagawin yan. Pamilya sila. Nasaan sila ngayon? Manila. L. Lux Medical Center. Nagkaroon ng aksidente si Carlo kaninang umaga. Tumawag sa akin si Katrina. Kaya ako nagmamaneho. Tiningnan ako ni Reyes ng matalim. Ginoong Jose, sa tingin ko, kailangan mo nang tawagan ang ospital na yan ngayon. Inabot niya sa akin ang telepono niya, nanginginig ang mga kamay ko habang idinadayal ko ang numero sa telepono ni Reyes. 2 beses tumunog ang linya. L. Lux Medical Center, Emergency Department. Paano po ako makakatulong? Ang anak ko, sabi ko. Nabasag ang boses ko. Carlo Jose. Dinala po kaninang umaga. Aksidente sa kotse. Critical po ang kondisyon. Isang paghinto. Hintayin niyo lang po, titingnan ko sa aming admissions. Sandali lang po, sir. Ang segundo ay humaba na parang mga oras. Sir, pasensya na po. Wala po kaming pasyente na ganyan ang pangalan. Walang admissions ngayon na tugma sa paglalarawan na yan. Nawala ang telepono sa aking kamay. Tumama ito sa simento ng may mahinang tunog. Pinulot iyon ni Reyes, pinutol ang tawag ng nurse. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ko sa bangketa. Ginoong Jose, sabi niya ng mahinahon. Sa tingin ko, may nagnais na mawala ka, at sa tingin ko, alam mo kung sino. Hindi ako makapagsalita, hindi makahinga. Nakahiga ang telepono sa simento sa tabi ko. Si Carlo ay wala sa ospital. Hindi siya nasugatan kailanman, na nangangahulugang ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang tawag, ang takot, ang pag-ibig sa boses ni Katrina nang magmakaawa siyang bilisan ko. Lahat iyon ay isang setup upang iwan ako ng mag-isa sa kalsada, nagmamaneho ng mabilis, desperado patungo sa aking huling sandali. Ang anak ko, ang batang pinalaki ko ng mag-isa matapos pumanaw ang kanyang ina, ay naglagay ng device sa aking sasakyan. Ang kanyang asawa ang nag-impact ng trigger sa aking bag, gusto nila akong mawala, at halos nagtagumpay sila. Nakaupo ako roon, nanginginig, nakatingin sa niebe, naintindihan ang katotohanan ng may brutal na kalinawan. Bawat detalye ay inimhinyero, ang timing, ang kasinungalingan, ang pagkaapurahan, ang kalsada. Umasa sila sa pag-ibig na bumulag sa akin, sa takot na nagtulak sa akin, sa bilis na gagawa ng iba pa. Kung hindi ako huminto, hindi tumingin, hindi nagtiwala sa aking instinto, nawala sana ako ng tahimik. Isa pang aksidente na ipapaliwanag ng mga otoridad na hindi kailanman malalaman ang buong katotohanan. Pagkalipas ng 1 oras, nakaupo ako sa maliit na opisina ni Reyes. Amoy ito ng lumang kape at isang bagay na hindi ko matukoy. Desperasyon, siguro. Ang mga dingding ay may linyang filing cabinet. Ang desk ay natabunan ng mga tumpok ng case files. Isang bintana lang ang nagbigay ng mahinang ilaw ng Disyembre. Nakaupo si Reyes sa tapat ko. Binigyan niya ako ng tubig, isang upuan. Oras na para huminto sa panginginig. Ngayon, itinulak niya ang isang Manila folder sa desk. Kailangan mong makita ito, mahinahon niyang sabi. Binuksan ko yon. Ang unang pahina ay isang bank statement. Pangalan ng aking anak sa itaas. Puro pulang numero. Ang anak mo ay may utang na 25 milyong piso. Sabi ni Reyes, mga investment sa cryptocurrency, credit cards, online gambling. Nalulunod siya. Tinitigan ko ang mga numero. 25 milyon. Paano ko hindi nalaman? Kinuha ni Reyes ang isa pang dokumento. Isang buwan na ang nakakaraan, isang life insurance policy ang inactivate sa iyong pangalan. 100 milyong piso. Beneficiary Carlo Jose. Namanhid ang mga kamay ko. Hindi ko nilagdaan yan. Alam namin. Itinulak ni Reyes ang pangalawang pahina sa akin. Inihambing ng forensics ang pirma. Peking pirma. Sulat kamay ng iyong manugang.
Inilagay niya ang isang litrato sa desk. Si Katrina, nakangiti. Maganda. Nagsaliksik siya ng mga remote detonation system, patuloy ni Reyes. Mga dark web forms, nag-download ng instruction manuals. Plano niya ito, Ginoong Jose. Bawat detalye. Pakiramdam ko ay masyadong maliit at masyadong mainit ang silid. Pero si Carlo, ang anak mo ay mahina, sabi ni Reyes. Hindi malupit, kundi katotohanan lang. Baon sa utang, desperado. Binigyan siya ng paraan para makawala at kinuha niya yon. Naalala ko si Carlo noong bata pa, tinuturuan siyang sumakay ng bisikleta, tinutulungan siya sa homework, pinapanood siyang maglakad sa stage sa graduation. Pinalaki ko siyang mag-isa matapos pumanaw ang kanyang ina. Ibinigay ko ang lahat. Ang bahay, pera, pag-ibig. At ito ang paraan ng pagbabayad niya sa akin. Ibinigay ko ang lahat sa kanila, bulong ko. Nabasag ang boses ko. Ang bahay, pera. Pinalaki ko siya mag-isa matapos siyang mawala. At ito ang Dumaloy ang mga luha. Hindi ko mapigilan. Hindi nagsalita si Reyes. Hayaan lang niya akong nakaupo doon, nanginginig ang mga balikat, nakatakip ang mukha sa aking mga kamay. Pagkalipas ng 1 minuto, nagsalita siya ulit. Ginoong Jose, maaari natin silang arestuhin ngayon. Attempted murder, fraud, pero kukuha sila ng abogado. Idadahilan nila na nag-malfunction ang device, na aksidente lang iyon. Makakalaya sila sa 5 taon. Nagtaas ako ng tingin, nanunuyo ang mga mata ko. Oh, sabi ni Reyes, lumapit. Gawin nating akalain nila na nagtagumpay sila. Hayaan silang subukang kolektahin ang insurance. Hulihin sila sa akto na may ebidensya na hindi nila maitatanggi. Pinunasan ko ang aking mukha gamit ang likod ng aking kamay. Ano ang kailangan mong gawin ko? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Reyes, ngunit may kumurap sa kanyang mga mata. Mawala. Tiningnan ko ang folder, ang utang, ang litrato ni Katrina, ang insurance policy na may pek kong pirma. Gusto nila akong mawala. Kaya, iyon mismo ang ibibigay namin sa kanila. Sabihin mo sa akin ang plano, sabi ko. Tumango si Reyes. Isasagawa namin ang iyong pagkawala. Gawin itong mukhang totoo. Isang aksidente, isang trahedya. Magpapanggap sila na nagluluksa. At kapag pumasok sila sa opisina ng insurance, kapag ngumiti sila at nilagdaan ang mga papeles, naghihintay kami. Sumandal ako sa upuan. Ang anak ko, ang sarili kong anak. Ngunit hindi na siya ang anak ko. Isa na siyang estranghero. Isang estranghero na sinubukang burahin ako para sa pera. Gawin mo, sabi ko. Tumayo si Reyes, inabot ang kanyang kamay. Kinamayan ko siya, at sa sandaling iyon, si Jose ay tuluyan nang nawala sa paningin ng mundo. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan niyo po akong magkomento ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang presensya niyo po ay pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang huling bahagi kung saan ibabahagi ko ang aking mga aral sa buhay, mga bagay na maaaring magpabago sa pananaw ninyo tungkol sa pamilya, pag-ibig, at ang halaga ng katotohanan. Iwanan niyo po ang numero 1 upang malaman kung naroon pa kayo. Alas 5 ng hapon, nakarating kami sa isang dating minahan sa Benguet, 20 metro sa labas ng syudad. Ito ang uri ng lugar na kinalilimutan ng mga tao. May mga matatalim na talampas sa 3 panig, isang patag na liwanag sa gitna, mga daanang graba na walang patutunguhan. Mababa na ang araw, nagtatapon ng mahahabang anino sa walang laman na espasyo. Mag-isa ang aking Lexus sa gitna ng liwanag, isang asul na multo na malapit ng maging ebidensya. Nakatayo ako sa likod ng isang konkretong harang, 200 yarda ang layo. Nasa tabi ko si Reyes. Sa likod namin, tahimik at epektibong nagtatrabaho ang E-team. Hinila nila rito ang aking sasakyan sa isang flat. Ngayon, inihahanda nila ito. Isang tech ang naglagay ng crash test dummy sa driver's seat, walang buhay na bigat, upang gayahin ang isang bangkay. Ang isa pa ay naglagay ng aking wallet at isa sa aking mga sapatos malapit sa wreckage zone. Mga bagay na makakaligtas. Mga bagay na magbibigay identidad sa biktima. Ako. Pinanood ko silang magtrabaho. Pakiramdam ko ay guwang ang dibdib ko. Ginoong Jose, tawag ng chief, maaari po kayong tumalikod. Umiling ako. Hindi. Kailangan kong makita ito. Tumango siya.
Hindi siya nakipagtalo. Natapos ng team ang kanilang paghahanda at umurong sa likod ng harang kasama namin. Isa sa kanila ang may hawak na remote trigger. Ang isa pa ay may dalang fire extinguisher, handang kontrolin ang apoy. Pagkatapos, sumulyap sa akin si Reyes. Sigurado ka bang handa ka na rito? Hindi ako sigurado, ngunit sinabi kong, gawin mo. Nagsalita ang A-Chief sa kanyang radyo. Lahat ng tauhan ay malinaw. Detonasyon sa 5, 4, 3, 2, 1. Pinindot niya ang buton. Ang pagsabog ay humiwa sa minahan na parang kulog. Isang napakalaking bolang apoy ang sumabog mula sa ilalim ng aking sasakyan, kulay kahel at pula, umugong ang itim na usok na pumulupot sa kalangitan. Ang Lexus ay lumipad mula sa lupa, bumaliktad, at bumagsak sa isang baluktot na tumpok ng nasusunog na metal. Ang tunog ay umalingaw sa mga talampas, matalim at brutal. Naramdaman ko ang shockwave sa aking dibdib at hindi ko maiwasang tumingin. Iyon sana ay ako. Nasusunog, wala na, nabura. Mahina ang mga tuhod ko. Inilagay ni Reyes ang kamay niya sa balikat ko. Okay ka lang? Hindi ako sigurado kung magiging okay pa ako ulit. Pumasok ang mga bombero na may dalang hose, nag-spray ng foam sa wreckage. Dahan-dahang namatay ang apoy, nag-iwan ng itim na balangkas ng bakal. Umusok ang usok sa liwanag, amoy ng sunog na goma at gasolina. Tinitigan ko ang natitira sa aking sasakyan. Hindi ko na alam kung sino ako, bulong ko. Pagkalipas ng 2 oras, nakaupo ako sa isang safe house sa kabilang bayan. Ito ay isang maliit na apartment, simpleng muebles, kulay beige na dingding, isang bintana na nakatanaw sa parking lot, ang uri ng lugar na hindi napapansin ng sinuman. Dinala ako rito ni Reyes, sinabihan akong manatili sa loob, huwag gumamit ng telepono, hayaan ang mundo na maniwala na wala na ako. Binuksan niya ang AE, lumipat sa lokal na balita, at naroon na. Ang mukha ng anchor ay malungkot, profesional. Sa likod niya, isang larawan ng aking sasakyan, o ang natitira rito, nasusunog sa gilid ng SLEX. Breaking news ngayong gabi, sabi niya. Si Jose, 62, isang retiradong negosyante mula Batangas, ay nasawi sa isang pagsabog ng sasakyan sa SLEX ngayong hapon. Sinabi ng mga otoridad na patuloy ang investigasyon sa sanhi, ngunit ang mga unang ulat ay nagpapahiwatig ng posibleng mechanical failure. Si Ginoong Jose ay mag-isa sa oras ng insidente. Naiwan niya ang kanyang anak at manugang. Lumabas ang aking larawan sa screen, isang larawan mula 5 taon na ang nakakaraan, nakangiti, buhay. Sa ilalim nito, puting teksto, sa alaala, 1-6-2-2024. Tinitigan ko yon, ang sarili kong mukha, ang sarili kong pangalan, ang sarili kong katapusan. Hindi ito naramdaman na totoo. Pinatahimik ni Reyes ang AE, ngayon, maghihintay at manonood tayo sa kanila. Tiningnan ko siya. Gaano katagal? Hindi na magtatagal, sabi niya. Makikita nila ito. Kailangan nilang mag-react. Gampanan ang papel ng nagluluksa. At kapag ginawa nila yon, kapag sa tingin nila ay ligtas na, gagawa sila ng hakbang para sa pera ng insurance. Sumandal siya sa upuan niya. Doon natin sila huhulihin. Bumalik ako sa RIE, ang aking larawan ay naroon pa rin sa alaala. Ngayon, isa na akong multo, nanonood, naghihintay. At kapag dumating ang anak ko at ang kanyang asawa para sa pera, kapag mumiti sila at nilagdaan ang mga papeles, naroon ako, hindi nawala, invisible lang, kinagabihan, 8:00, Sabado pa rin. Nakaupo ako sa isang safe house sa kabilang bayan. Nagliliwanag ang mga screen sa dilim. Sa monitor sa morgue ng ospital sa Batangas, naroon sila, ang aking anak at ang kanyang asawa. Naglagay ng mga nakatagong kamera si Kapitan Reyes sa morgue, 2 oras na ang nakakaraan. May audio rin. Nakikita namin ang lahat, naririnig namin ang lahat. Pinanood ko ang aking anak na pumasok sa malamig at sterile na silid na yon. Pula ang mukha niya, namamaga ang mata. Nasa tabi niya si Katrina, isang kamay sa balikat niya. Nakasuot siya ng itim, nakabuhol ang buhok, walang makeup. Ang larawan ng isang nagluluksa na manugang. Inihahatid sila ng medical examiner sa isang mesa na natatakpan ng puting tela. Sa ilalim nito, isang katawan, hindi sa akin, isang stand-in, nasunog ng lampas sa pagkakakilala. Inayos lahat iyon ni Reyes. Inalis ng examiner ang tela. Sapat lang. Tinitigan iyon ni Carlo. Pagkatapos ay tumalikod siya, may takip ang bibig.
Nanginginig ang mga balikat niya. Ito ang papa ko, bulong niya. Lumapit si Katrina. Tinignan niya ang katawan. Hindi nagbago ang mukha niya. Kalmado, kontrolado. Inilagay niya ang kamay niya sa tela ng marahan. Sabi niya ng mahina. Si Jose yan. Bumagsak si Carlo sa isang upuan, umiiyak. Lumuhod si Katrina sa tabi niya, niyakap siya, bumubulong nang hindi namin marinig. Lolo Jose. Pinanood ko ang aking anak, masakit ang dibdib ko. Iyan ang anak mo, tahimik na sabi ni Reyes sa tabi ko. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Pagkalipas ng isang oras, bumalik sila sa aking bahay. Naglagay din ng mga kamera ang team ni Reyes doon. Sala, kusina, maging ang kwarto. Nakikita ko ang lahat. Unang pumasok si Carlo, inihagis ang kanyang coat sa sofa. Sumunod si Katrina, isinara ang pinto sa likod niya. Sa isang sandali, wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Pagkatapos ay dahan-dahang huminga si Katrina, na parang kanina pa siya nagpipigil ng hininga. Tapos na, sabi niya. Humarap sa kanya si Carlo. Hindi na pula ang mukha niya. Walang luha. Mukha lang siyang pagod. Sigurado ka bang solid ang policy? Tanong niya. Ngumiti si Katrina. Hindi iyon mainit. Matulis iyon. 100 milyong piso, baby. Talagang solid. Kailangan lang nating maghintay na matapos ang investigasyon. Tapos maghahain tayo ng claim. Umupo si Carlo sa sofa, kinukuskus ang mukha niya. Paano kung malaman nila? Paano kung pinutol siya ni Katrina? Lumapit siya sa bar, nagsali ng 2 baso ng whiskey, inabot ang isa sa kanya. Wala na ang kotse. Wala na siya. Walang saksi. Walang loose ends. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa atin. Nag-atubili si Carlo. Pagkatapos ay kinlink niya ang baso niya sa kanya. Para sa atin. Pinanood ko silang uminom, pinanood silang umiti, at naramdaman ko ang isang malamig na bagay na lumuklok sa aking dibdib. Sumulyap sa akin si Reyes. Okay ka lang? Hindi ako okay, ngunit tumango ako. 11:00 na nang bumukas ang radyo. Nasa itaas sina Carlo at Katrina, naghahanda para matulog. Tahimik ang bahay, madilim. Pagkatapos, mula sa sala, musika, mahina, banayad, isang tugtog ng piano na alam ko sa puso. Unforgettable. Nat King Cole, paboritong kanta ng aking asawa. Lumabas si Carlo sa itaas ng hagdan, nakakunot ang noo. Binuksan mo ba ang radyo? Lumabas si Katrina sa likod niya, nakabalot sa bathrobe. Hindi, akala ko ikaw. Dahan-dahan silang bumaba. Patuloy na tumutugtog ang musika. Nakarating si Carlo sa radyo. Nakaupo iyon sa estante malapit sa fireplace kung saan ito laging naroon. Tinitigan niya yon. Pinatay ko ito, sabi niya. Tiningnan siya ni Katrina. Kung gayon, patayin mo ulit. Pinindot niya ang power button. Tumigil ang musika. Napuno ng katahimikan ang silid. Nakatayo sila roon, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Pagkatapos ay tumawa si Katrina, maikli, kinakabahan. Lumang bahay. Kakaibang electrical stuff. Ayos lang. Hindi mukhang kumbinsido si Carlo. Tumingin siya sa paligid ng silid na parang may hinahanap. Bulong niya. Siguro, ngunit nanginginig ang boses niya. Sa safe house, sumandal si Reyes sa kanyang upuan, nakakross ang mga braso, may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Simula pa lang yan, sabi niya. Tinitigan ko ang screen, pinanood ang aking anak na nakatayo sa aking sala, takot at nalilito. Nagtanim kami ng pagdududa, takot. Ang tanong, totoong wala na ba siya? Bukas ng gabi, mas lalo pa naming ipipilit. Noong gabing iyon, matapos ang kanilang pagdiriwang, umakyat sina Carlo at Katrina sa itaas upang maghanda na matulog. Ang bahay ay naging tahimik, madilim. Isang uri ng katahimikan na laging ramdam ko noon, ngunit ngayon ay may bitbit na ibang pakiramdam. Pagkatapos, mula sa sala, may tugtog na piano ang pumailang lang, mahina, banayad, isang himig na alam ko sa puso. Ito ang Unforgettable ni Nat King Cole, ang paboritong kanta ng aking asawa. Tumayo si Carlo sa itaas ng hagdan, nakakunot ang noo, nagtataka. Binuksan mo ba ang radyo? Tanong niya kay Katrina na sumunod sa kanya, nakabalot sa isang bathrobe. Hindi, akala ko ikaw.
Dahan-dahan silang bumaba, ang musika ay patuloy na tumutugtog. Nakarating si Carlo sa radyo, nakaupo sa estante malapit sa fireplace kung saan ito laging naroon. Tinitigan niya yon tulala. Pinatay ko ito, sabi niya, halos pabulong. Tiningnan siya ni Katrina, pagkatapos ay mabilis na sinabihan, kung gayon, patayin mo ulit. Pinindot niya ang power button. Tumigil ang musika. Napuno ng katahimikan ng silid, isang uri ng katahimikan na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa ingay. Nakatayo sila roon, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Pagkatapos ay tumawa si Katrina, maikli, kinakabahan. Lumang bahay. Kakaibang electrical stuff. Ayos lang. Ngunit hindi mukhang kumbinsido si Carlo. Tumingin siya sa paligid ng silid na parang may hinahanap. Bulong niya, siguro, ngunit nanginginig ang boses niya. Sa safe house, sumandal si Kapitan Reyes sa kanyang upuan, nakakross ang mga braso, may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Simula pa lang yan, sabi niya. Tinitigan ko ang screen, nakikita ko ang anak ko na nakatayo sa aking sala, takot at nalilito. Nagtanim kami ng pagdududa ng takot. Ang tanong sa kanilang isip, totoong wala na ba siya? Kinabukasan, linggo ng gabi. Maaga nang natulog si Carlo. Sumunod si Katrina pagkalipas ng 1 oras. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na nakapasok ang team ni Kapitan Reyes sa bahay habang sila ay lumabas para kumain. Pinanood ko ang live feed ng kamera sa kwarto mula sa safe house. Nakaupo si Kapitan Reyes sa tabi ko, may hawak na kape, naghihintay. Humiga si Carlo sa kama, hinila ang kumot, ipinatong ang ulo sa unan. Pagkatapos, natigilan siya. Isang matigas na bagay ang pumindot sa likod ng kanyang ulo. Dahan-dahan siyang umupo, inabot ang kamay sa ilalim ng unan, at inilabas iyon. Ang detonator. Ang mismong itim na device na inilagay niya sa aking backpack, 1 linggo na ang nakakaraan. Dilaw ang ilaw, kumukurap ng dahan-dahan, tuloy-tuloy. At nakadikit sa ibabaw, isang maliit na piraso ng papel, sulat kamay. Nakalimutan mong patay nito, anak. Papa. Napasigaw si Carlo. Inihagis niya ang device sa kabilang 3 araw ang lumipas, umaga ng Huwebes, Disyembre 21. Sina Carlo at Katrina, na nakasuot ng maayos at mukhang propesyonal, ay pumasok sa opisina ng insurance sa ika-40 palapag ng isang toreng salamin sa Makati Central Business District. Tiwala silang matatanggap nila ang 100 milyong piso. Naghihintay sila sa isang uri ng pagbabayad, ngunit hindi ang uri na inaakala nila. Ang direktor ng insurance, isang lalaking may uban na nasa 60, ang sumalubong sa kanila. Salamat po sa pagtanggap sa amin sa panahong ito ng paghihirap, mahina at puno ng pagdadalamhati kunwari ni Katrina. Tumango ang direktor. Ang aming pakikiramay po. Mangyari po ay umupo kayo. Umupo sila. Inilagay ni Katrina ang kanyang mga kamay sa mesa, mahinahon. Ang binti ni Carlo ay tumatalbog sa ilalim ng desk, tanda ng nerbiyos. Inilabas ng direktor ang isang tumpok ng mga papeles sa mesa. Bago namin iproseso ang payout, mayroon kaming karaniwang pamamaraan. Susuriin namin ang timeline ng insidente. Mabilis na tumango si Carlo. Siyempre po, kahit ano po ang kailangan nyo. Pinindot ng direktor ang isang buton sa isang maliit na remote. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisam sa likod niya. Nagdilim ang mga ilaw. Ang footage na ito, sabi ng direktor ng mahinahon, ay nakuha mula sa security system ng bahay ng inyong ama. Nagliwanag ang screen. Garahe. Sabado, Disyembre 16 na, 2:17 ng madaling araw. Mataas ang anggulo ng kamera, nakakabit malapit sa kisam. Malawak ang view ng buong espasyo. Ang asul na Lexus ay nakatayo sa gitna. Pagkatapos, lumitaw ang 2 figura. Sina Katrina at Carlo, gumagalaw ng tahimik, maingat. Lumuhod si Carlo sa tabi ng kotse, binuksan ang pinto ng driver's side, dumulas sa ilalim. Mabilis siyang nagtrabaho, inilalagay ang isang maliit na itim na pakete sa ilalim ng upuan, 4 libra, sapat na. Nakatayo si Katrina sa tabi ng kotse, hawak ang detonator. Inilagay niya iyon ng maingat sa loob ng backpack sa workbench, sinara ang zipper, inilagay sa mesa malapit sa pinto. Malinaw. Hindi maitatanggi. Namutla ang mukha ni Carlo. Nagpapawis ang kanyang noo. Tumayo si Katrina ng bigla. Ito ay fake. Na-edit ito.
Deepfake. Hindi kumurap ang direktor. Ang footage na ito ay kinuha mula sa security camera ng bahay ng iyong biyenan. Inilagay 2 linggo bago. May timestamp. Naka-cloud storage. Tanggap sa korte. Tinaas ni Katrina ang boses niya. Wala siyang kamera sa garahe. Isang boses ang nagsalita mula sa pintuan, kalmado, tuloy-tuloy. Sa totoo lang, mayroon. Mayroon ako. Lumingon si Carlo, natigilan. Si Lolo Jose ay pumasok sa silid, nakasuot ng kulay abong suit, malusog, buhay. Bumuka ang bibig ni Carlo. Walang lumabas na tunog. Pagkatapos, sa wakas, hindi. 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 Bumagsak siya sa upuan, 2 kamay ang nakatakip sa mukha, umiiyak. Mabilis na lumingon si Katrina sa pintuan, ngunit hinarangan ni Kapitan Reyes ang kanyang daanan. 2 uniformed officer ang pumasok sa likod niya. Katrina, mahinahon na sabi ni Kapitan Reyes. Ikaw ay inaresto. Isang pulis ang lumapit na may dalang posas. Nagpumigla si Katrina, naniningkit ang mga mata. Siya ang may gawa. Siya ang nagplano ng lahat. Hindi ko alam. Minanipula niya ako. Nagtaas ng tingin si Carlo, umiiyak. Sinungaling ka. Ideya mo yan. Ikaw ang nag-research. Ikaw ang nagpilit sa akin. Sabi mo, magiging malaya na tayo. Kumulubot ang mukha ni Katrina sa galit. Kawaawa ka. Mahina. Gaya ng sabi ng papa mo. Kinostyuhan ng pulis ang kanyang mga pulso. Nagpumiglas siya, ngunit mahigpit siyang hawak nila. Mabubulok ka dahil dito, rito niya kay Carlo. Mabubulok kang mag-isa. Hinila nila siya patungo sa pintuan. Patuloy pa rin siyang sumisigaw nang hilahin nila siya sa pasilyo. Dahan-dahang naglakad si Lolo Jose patungo sa kanyang anak, huminto ng ilang talampakan ang layo. Nagtaas ng tingin si Carlo sa kanya, pulang-pula ang mata, wasak ang mukha. Papa, ako ay patawad. Pipinilit niya ako. Desperado ako. Hindi ko gusto. Ang boses ni Lolo Jose ay malamig na parang yelo. Hinalikan mo ako paalam, sinabihan mo akong magmaneho ng ligtas, tinawag mo akong papa, at pagkatapos ay ipinadala mo ako sa aking katapusan. Huwag mo akong insultuhin ng mga paghingi ng tawad ngayon. Isang pulis ang lumapit. Sir, kailangan namin siyang dalhin. Tumango si Lolo Jose, lumayo. Kinostyuhan nila si Carlo. Hindi siya naglaban, patuloy lang umiiyak. Patawad. 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 Ang boses niya ay umalinggaw sa bulwagan hanggang sa magsara ang mga pinto ng elevator. Lolo Jose. Tumayo si Lolo Jose nang mag-isa sa gitna ng silid, nakatingin sa walang laman na pintuan. Lumapit ng tahimik si Kapitan Reyes. Okay ka lang? Hindi siya tiningnan ni Lolo Jose, patuloy lang nakatingin. Hindi, sabi niya. Pero tapos na. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, sa tahimik na ama, tulungan niyo po akong magkomento ng numero 1 sa ibaba, para malaman kong mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang presensya niyo po ay pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang huling bahagi kung saan ibabahagi ko ang aking mga aral sa buhay, mga bagay na maaaring magpabago sa pananaw ninyo tungkol sa pamilya, pag-ibig, at ang halaga ng katotohanan. Hinihiling ko po, mag-iwan ng numero 1 upang malaman kung naroon pa kayo. 6 na buwan ang lumipas, buwan na ng Hunyo. Nagkaroon ng malaking paglilitis sa Maynila. Puno ang silid hukuman ng mga reporter, mga kamera, mga taong sabik na masaksihan ang mag-asawang anak na nagtangkang magpawalang bisa sa kanilang ama para sa pera. Nakaupo ako sa pinakalikod na hilera, tahimik, nanonood. May isang bahagi pa rin sa akin, ang ama, nananakit, ngunit ang kalakhan ng aking puso ay tila namamanhid. Hindi na ito ang galit na nagpatayo sa akin noon, kundi isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Si Kapitan Reyes ang unang tumestigo. Maingat niyang ipinaliwanag ang lahat. Ipinakita niya ang video mula sa garahe, ang malinaw na ebidensya ng ginawa ni Carlo at Katrina. Detalyado niyang isinalaysay kung paano nagsaliksik si Katrina tungkol sa mga sistema ng pampasabog, kung paano niya pineke ang aking pirma sa pulisya ng seguro, kung paano niya binalak ang bawat detalye. Tinawag ng piskal si Katrina na utak ng lahat. Si Carlo naman, anya, ay mahina, desperado, ngunit kasabwat.
Sinubukan ng abogado ni Carlo na ipagtanggol siya, idinadahilan ang panggigipit at pagiging desperado. Ngunit mabilis itong pinuto ng huwes. Ang pagkadismaya, sabi niya, ay hindi nagbibigay katwiran sa sabuatan upang magdulot ng pinsala. Parehong lumahok ang mga akusado ng kusa. Ang mga salita ng batas ay matalim, malinaw at walang kinikilingan. Nakita ko ang mga reaksyon ni Carlo at Katrina. Si Carlo, umiiyak, nanginginig tulala. Si Katrina naman, matigas ang mukha, walang bahid ng pagsisisi. Nakarating ang sandali ng hatol. Binasa ang mga kaparusahan. Si Katrina ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, walang parol. Sa loob ng silid, may bulong-bulungan, ngunit nanatili akong tahimik. Si Carlo naman, binigyan ng 25 taon. Ngumiti si Katrina ng malamig habang binabasa ang kanyang sentensya, isang ngiting hindi ko kailanman malilimutan, isang ngiting nagpakita ng kanyang tunay na kabuuan. Umiyak si Carlo, isang malakas na iyak, habang binabanggit ang kanyang sentensya. Ngunit ako, si Lolo Jose, na dating magmamahal sa kanila ng walang pasubali, ay wala akong naramdaman. Ang sakit ay nagpalit na sa kawalan. Ang puso ko ay tila isang batong walang buhay. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang pagtataksil na iyon, ang sugat na iniwan nila sa aking kaluluwa, ay mananatili, isang paalala na ang ilang bagay ay hindi na kailanman magiging gaya ng dati. Matapos ang lahat, nang matapos na ang paglilitis at maibigay na ang hatol, ipinagbili ko ang aking lumang bahay sa Batangas. Ang tahanan na minsan ay saksi sa aking mga pangarap, sa paglaki ni Carlo, sa aming mga alaala. Ngayon, tila ba ito'y nabahiran na ng kapaitan? Karamihan sa pera mula sa pagbebenta ay ipinagkaloob ko sa iba't ibang kawanggawa, mga institusyong tumutulong sa mga nangangailangan. Sapat lamang ang itinira ko para sa aking sarili, sapat upang mabuhay ng payapa at simple sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Wala na ang garahe, wala na ang aking asul na Lexus. Ang lahat ay simple, ang mga muebles ay basic, ang mga dingding ay kulay beige, ngunit may isang bintana na nakatanaw sa isang parking lot, isang ordinaryong tanawin na hindi nakakapukaw ng anumang atensyon, isang lugar kung saan walang sinuman ang makakapansin sa akin. Sa loob ng 3 umaga bawat linggo, nagboboluntaryo ako sa isang senior care center. Nagbabasa ako ng mga libro sa mga residente na hindi na makakita ng maayos. Nakikinig ako sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga alaala, na para bang bawat salita ay isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Umupo ako sa tabi nila kapag sila ay nalulungkot, nagbibigay ng kalinga at presensya, simpleng presensya na ngayon ko lang lubos na pinahahalagahan. Tuwing gabi, umuupo ako sa aking balkonahe. Tahimik na pinagmamasdan ang paglubob ng araw sa Ilog Pasig. Ang mga kulay ng kalangitan ay nagbabago, mula sa matingkad na kahel patungo sa malalim na lila, isang paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Nagmumuni-muni ako, nag-iisip tungkol sa mga bagay na nawala sa akin, at sa mga bagay na aking nailigtas. Nawala ko ang aking anak, ang anak na akala ko'y kilala ko. Nawala ko ang dating ako, ang Jose na bulag na nagtitiwala, ang Jose na may malaking bahay at malaking kumpanya. Ngunit, nailigtas ko ang aking kaluluwa. Ang pera na pagtanto ko ay sumisira. Ito ay isang tusong kaaway na nagkukubli sa likod ng kinang at kayamanan. Ang kasakiman ay lason, isang nakamamatay na sangkap na unti-unting pumapatay sa sangkatauhan mula sa loob. At ang tiwala, kapag nasira na, ito ay nawala magpakailanman. Hindi na ito maibabalik kahit paanong pilit. Si Carlo, ang aking anak, ay sumusulat ng mga sulat mula sa kulungan. Nakatumpok lang ang mga yon sa isang tabi, hindi ko binubuksan, hindi ko binabasa. Wala na akong lakas na balikan ang sakit na yon, ang sakit ng pagtataksil ng sarili kong dugo. Si Katrina naman, natutunan niya ngayon ang tunay na kahulugan ng mawalan ng lahat. Ang kanyang kagandahan, ang kanyang kalayaan, ang kanyang kontrol. Siya ay tumatanda na ngayon sa loob ng isang selda, nag-iisa, nakalimutan. At ako, si Lolo Jose, ako ay malaya. Hindi ako mayaman sa salapi, hindi ako napapalibutan ng pamilya na minsan kong pinangarap. Ngunit nabubuhay ako. Tunay na nabubuhay. Ito ay isang uri ng kalayaan na mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera, mas mahalaga pa sa 100 milyong piso. Naglalakad ako papasok, naghahanda ng simple kong hapunan, minsan pasta, minsan mga gulay, kasama ang isang tasa ng tsa. Humihuni ako ng mahina sa aking sarili, isang kanta na dati kinakanta ng aking asawa. Umiti ako, bahagya lang. Ako si Lolo Jose, 62 taong gulang,
isang retiradong negosyante, at ang lalaking sinubukang burahin ng kanyang anak para sa 100 milyong piso. At iyan ang aking kwento, mga kaibigan. Ito ang aking totoong kwento, hindi katang-isip, hindi pinagrabe. Bawat salita na inyong narinig ay nangyari, bawat sakit, bawat pagtataksil, bawat aral. Kung mayroon mang isang bagay na nais kong ipamana sa inyo, ito ay ito. Huwag kayong maging gaya ko noon. Bulag akong nagtiwala, ipinagkaloob ko ang lahat sa aking anak, sa ngalan ng pag-ibig. Akala ko, sapat na ang magbigay, na ang pagmamahal ay isang walang hanggang balon na hindi maubusan. Ngunit nalaman ko, sa pinakamasakit na paraan, na ang pera ay sumisira sa mga pagkakataon, ito ang nagiging dahilan ng pagguho ng mga pundasyon ng pamilya. Binaliwala ko ang mga senyales ng panganib, ang pagiging maluho ni Carlo, ang kanyang karapat-dapat na pakiramdam, ang lamig sa mga mata ni Katrina na minsan kong inakala na pagmamahal. Iyon pala ay pag-imbot, isang uhaw na walang katapusan. Inakala ko, kayang ayusin ng pag-ibig ang kasakiman, na ang init ng aking puso ay kayang tunawin ang yelo sa kanilang mga kaluluwa. Hindi. Ang kasakiman ay lason, isang nakamamatay na substance na sumisira mula sa loob, na nagpapabago sa mga tao, maging ang sarili mong laman at dugo. Kapag pinahintulutan mo ito, kapag binigyan mo ang iyong mga anak ng kayamanan nang hindi itinuturo ang responsibilidad, hindi mo sila tinutulungan. Sinasalanta mo sila, inilalagay mo sila sa landas ng kapahamakan. Kaya sa inyong mga magulang na nakikinig, ang aking babala ay may limitasyon ang bulag na sakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagkontrol, kundi pag-unawa at paggalang, iyan lamang ang tanging pundasyon upang mapanatili ang isang pamilya. Para naman sa inyo, mga anak, mga kabataan, tandaan nyo ito ng mabuti. Hindi ninyo dapat isipin na ang pagmamahal ng magulang ay isang pribilehiyo, na ito ay karapatan na basta ninyo na lang matatanggap ng walang kapalit. Hindi. Ito ay isang regalo, isang banal na kaloob na kailangan nyong pahalagahan at suklian. At ang pagmamalasakit at pagkilala sa halaga nito ay ginto, mas mahalaga pa sa anumang minanan nyo. Ang pagiging makasarili ay maaaring sumira sa pinakamagagandang bagay, sa mga relasyon na pinahahalagahan. Walang sinuman ang may karapatang ipagwalang bahala ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ang pagtanda, ang pagkamulat, ay ang pag-unawa na ang bawat pagmamahal ay may kaakibat na responsibilidad, at ang bawat pagkakataon ay isang pagpapala. Sa ating modernong mundo, na puno ng ingay at mga pagsubok, mahalagang makita ang linya sa pagitan ng hustisya at paghihiganti, sa pagitan ng katahimikan at pagkilos. Hindi lahat ng kabaitan ay kailangang ibigay ng bulag, may mga pagkakataon na ang matalinong pagganti ay isang paraan ng paggising ng moralidad, ng pagtuturo ng leksyon na hindi malilimutan. Iniligtas ng Diyos ang aking buhay sa isang dahilan. Siguro, upang maibahagi ko ang tunay na kwentong ito sa inyo, upang ang aking karanasan ay maging gabay ninyo. Huwag ninyong itatayo ang inyong pamana sa pera lamang, sa mga material na bagay na madaling mawala. Itatayo ito sa mga halaga, sa pananampalataya, sa pagtuturo sa inyong mga anak na walang anuman sa buhay na ito, walang mana, walang pulisiya ng siguro, ang mas mahalaga kaysa sa integridad. Ang tunay na kwentong ito ay isang babala, isa sa mga totoong kwento ni Lolo na ipinasa upang hindi ninyo ulitin ang aking mga pagkakamali. Sana, sa pagtatapos ng aking kwento, may nakita kayong bagong liwanag, may naramdaman kayong pag-asa, at may natutunan kayong aral. Manatiling matalino at tandaan, magtiwala sa Diyos, ngunit bantayan ang inyong puso. Ang kwento ni Lolo Jose ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Lolo Jose? Kung kayo po ang nasa kanyang kalagayan, mayroon ba kayong gagawing iba? Ibahagi po ang inyong saloobin sa seksyon ng komento, binabasa ko po ang bawat isa ninyong mensahe. Kung ang kwentong ito ay nagpabatid ng malalim na pag-isip o nagpakilos sa inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa isang kaibigan na sa tingin niyo ay madarama rin ito, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi niyo mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod na pagkakataon, maaaring kayo na ang magiging bida.